Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa 5 mga altcoins na under $1 at sila po ay may potensyal na makapagbigay ng magandang performance ngayong bull season na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang unang-una po rito ay si The Graph or GRT kung saan ay paminsan-minsan po nating tinetechnical analysis itong si The Graph. Yan, ang sabi rito ay in one of its recent bullish developments, The Graph introduced the Sunrise Upgrade Program featuring a reward pool of 4 million GRT. Kaya yan, isa po sa kanilang mga nakalipas lamang na malaking developments ay ang tinatawag po nilang Sunrise Upgrade Program kung saan ay ang feature po nito ay magbibigay po sila ng reward o nagbibigay po sila ng reward na umaabot po ng 4 million na GRT. Yan, GRT coins. Ayan, earn GRT. Yan po yung kanilang mismong aktual na tweet dito sa tinatawag nilang Sunrise Upgrade na ito. Sentiment data reveals an additional 11,680 holders since January, surprising 160,000 total holders and reaching 161,880 at last check. Kaya yan, base po sa datos na ibinahagi ng sentiment dito tungkol dito kay The Graph ay patuloy po na dumarami ang mga investors at saka holders nito. Kaya ayan, nadagdagan na naman ng 11,680 na bilang ng mga holders mula pa noong buwan ng January. Kaya nalampasan na po nito ang kanyang record na 160,000 na total holders. At nung huli daw po nitong chinek sa base sa datos ni Sentiment ay nasa 161,880 na po ang bilang ng mga holders or investors dito kay The Graph or GRT. Concurrently, whale addresses holding between 10 million and 100 million GRT have accumulated over 200 million tokens since late February. Kaya ayan, yung mga whales naman, ito po yung mga malalaking investor ni GRT or The Graph ay karaniwang nag-hold po ng 10 million hanggang 100 million na GRT. Ayan, marami po sa kanila ang nagdagdag or muling bumili noong huling buwan po ng February. Ayan, bumili po sila ng higit 200 million na amount ng GRT tokens. At ang sunod naman po natin dito or ang pangalawa ay itong si TokenFi. The platform boosts an intuitive interface enabling the generation and tokenization of assets without the need for programming expertise. Kaya yan po yung maganda dito kay TokenFi. Maski wala po tayong knowledge or nalalaman tungkol sa pag-program or yan, pag-program para gumawa ng assets ay ayan, pwede po tayong gumawa dito kay TokenFi kasi napaka-intuitive interface po niya. Ibig sabihin ay napakadaling gamitin ito at makakapag-generate po tayo ng ating sariling mga tokenized assets dito. Kaya yan, napakaganda po ito, lalong-lalo na sa mga tao na gusto nilang mag-create na rin ng kanilang sariling mga tokenized or token assets ng yan, syempre kahit wala kang gaanong nalalaman sa programming. Kaya ayan, sa pamagitan ni TokenFi ay ayan, TokenFi has witnessed a notable uptick in investor confidence. Kaya katulad din po ni The Graph ay itong si TokenFi ay nakaranas na rin po ng pagdagsa ng mga investor kung saan ay yung mga investor na ito na ay nagpapakita po ng confidence or pagtitiwala dito kay TokenFi na sa hinaharap ay magkakaroon ito ng matinding development or lalago ang kanyang halaga sa hinaharap.
Kaya yan lamang po yung dahilan kung bakit yung mga investor ay nag-i-invest dito kay TokenFi. Meron po silang confidence. TokenFi's token has demonstrated impressive growth since its launch last October. Kaya yan, sa mga hindi pa po nakakaalam dyan ay na-i-launch po or unang lumabas po ang TokenFi nitong nakalipas na buwan ng October. Last year po yan. At mula nung nailabas po ito ay nagpakita po ito ng magandang performance at kahangahangang paglago sa kanyang presyo. Its value surged by 642% from the start of January to a peak of 0.2464 on March 26. Kaya yan, mula nung kanyang launching noong October ay nakapagbigay po siya ng 642%. Ayan, nung umpisa po pala ng buwan ng January. Yan, ngayong taong 2024 po pala, January hanggang March 26 ay nakapagbigay po siya ng performance na or ROI na umaabot po ng 642%. Kaya inakyat po niya ang kanyang peak price or pinakamataas na presyo na 0.2464 noong March 26 po yan. With its current price at 0.0950, token has appreciated by 186% this year, positioning itself to capitalize on the anticipated market surge for further growth. Kaya ayan, medyo bumagsak na po itong si TokenFi mula nung nag-peak siya nitong March 26 at sa kasalukuyan ang kanyang presyo ay nasa 0.0950 na po. At pero gayon pa man ay nananatiling gain pa rin po siya sa base sa kanyang yearly performance sapagkat gain pa rin po siya ng 186%. Pero ayan, siya po ay naghahanda na ngayon. Ayan, para po sa inaasahan natin na pag-angat sa kanyang presyo. Ayan, or patuloy na pag-angat sa kanyang presyo. At yung magdudulot po niyan ay yung inaasahan po natin na bull market. Yan, na mag-uumpisa dito sa nalalapit na katapusan ng taong ito, 2024 at saka syempre 2025. Siguro mag-uumpisa po yung bull market natin mga September, October, November, December. Pero yung talagang pinaka matindi po talaga ay next year po yan, 2025. Kaya dyan po talaga magkakaroon ng matinding performance ang buong crypto market. Kaya tinawag po na bull market. At ayan, ang sunod naman po ay itong si ANKR. Ayan, ANKR rose to the top validator spot on Binance Smart Chain 3 years ago, which significantly increased its value and visibility. Kaya ayan po si Rose or ANKR. Siya po ang top or nangunguna na dating nangunguna na validator spot dito kay Binance Smart Chain nitong nakaraang 3 taon. Kaya dahil dyan, bilang isang top validator spot noon dito kay Binance Smart Chain ay yan po ang nagdulot sa kanya para umangat ang kanyang value at mas lalong makilala po ito. This growth was backed by stronger fundamentals, new partnerships, and integration with major blockchain networks. Kaya yan pa po yung iba pang mga naging solid na suporta dito kay ANKR Rose. Hindi lamang po yung kanyang pagiging top validator spot dito kay Binance, kung saan ay yung kanyang matinding paglago ay dulot na rin po yan ng kanyang pakikipag-partnership at yung kanyang integration sa ibang mga major blockchain networks. ANKR's partnership with Microsoft and Tencent Cloud and its service collaboration with Storj have further solidified its market position. Kaya yan, mas lalong na naging matindi at solid itong si ANKR dahil po sa kanyang mga kapartner dito na malalaki. Yan, malalaking mga industriya. At yan po ay si Microsoft at saka si Tencent Cloud. At meron din siyang collaboration dito kay Storj. Kaya malalaki po yan. Kaya talagang established na po talaga itong si ANKR Rose. In the current bull run, ANKR has shown positive
growth trends. Kaya yan, sa kasalukuyang bull run na ito ay nagpapakita po ng magandang performance itong si ANKR, kung saan ay patuloy lamang po yung kanyang paglago. Sunod naman ay itong si SAY. It is known for its rapid transaction speeds due to a distinctive parallel architecture that enables simultaneous processing across various nodes. Kaya yan naman po ang bagay kung bakit nakilala itong si SAY dito sa mundo ng cryptocurrency. Sapagkat meron po siyang kakayahan dito na magproseso ng napakabilis yan sa kanyang mga transactions. At dahil po sa kanyang tinatawag na distinctive parallel architecture, kung saan ay sa pamagitan po nito ay kayang-kaya po niyang pagsabayin ang pagproproseso ng iba't ibang mga nodes. Kaya napakabilis po talaga niya dahil dyan. Kaya yan po nakilala. Kaya sabi ko kanina ay dyan po nakilala itong si SAY. In February, SAY's DivNet received a significant update, making it compatible with the Ethereum Virtual Machine or EVM. Yan naman po yung kanilang matinding update nitong nakalipas na buwan ng February. Ang isang tinatawag po nilang DivNet. Yan, DivNet ng SAY. At isa itong malaking update kung saan ay naging compatible na po siya na sa Ethereum Virtual Machine or ng Ethereum or ang EVM ni Ethereum. Interestingly, according to sentiment data, the project has seen a consistent increase in development activities. Kaya yan, base po ulit kay sentiment data ay ang patuloy lamang daw po na ang development, mga projects dito kay SAY ay tuloy-tuloy daw po. Yan, tuloy-tuloy na dumarami. Kaya ayan, yan po ang solid na foundation ni SAY. At ang panghuli po natin dito ay itong si Harmony. It utilizes sharding to scale effectively, ensuring swift transaction with minimal delay. Kaya yan naman po. Dito naman po nakilala itong si Harmony or One, kung saan ay gumagamit po siya ng tinatawag na sharding. Ayan. At sa mamagitan po nito ay mas nagiging mabilis yung kanyang transaction at hindi po siya nagkakaroon o nakakaranas ng matagal na delay. Kung nagkakaroon lamang po siya ng delay ay minimal lamang po dyan. Yan, or hindi gaanong matagal. Ayan, mabilis rin. Harmony has a history of significant growth, having soared by 8,862% from 20 digits 424 in January 2021 to an all-time high of 0.38 in October of the same year. Kaya yan po yung may history po itong si Harmony ng isang matinding paglago sa kanyang presyo. At yan po ay kanyang ipinakita nitong nakalipas na taong 2021, buwan ng January, noong ang kanyang presyo ay naglalaro lamang po sa 20 digits 424. At nung sumapit po ang buwan ng October, parehong taon pa rin po yan, 2021, ay sumabog po siya patungo sa presyong 0.38 or 38 cents. At yan na po yung kanyang naging all-time high na presyo. Kaya yung kanyang naging paglago na ito ay siya po ay nakapagbigay yan ng gain or ROI na 8,862%. It is poised to continue this positive trend in the current market upswing. Kaya yan, pinapaniwalaan po nila na ang market price nitong si Harmony ay magpapatuloy lamang po ito sa paglago ngayong kasalukuyang market upswing. Ayan, or pag-angat ng presyo ng buong crypto market. Kaya yan pong mali ang limang mga altcoins na under $1 ang kanilang presyo na posible pong magbigay ng magandang performance ngayong bull season na ito. At yan po si Harmony or One. At sunod naman ay itong si SAY, si ANKR, si TokenFi, at saka itong si The Graph or GRT.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.